Sa videong ito, malalaman nyo kung paano kumuha ng pag-ibig number online kung wala ka pang national ID. Welcome to RDM TV, your ultimate tutorial hub. Bago magsimula, ihanda mo munang malinaw na picture ng iyong any government valid ID, selfie na hawak ang iyong valid ID, at proof of income kung kayo ay employed na. Pero kung first time job seeker ka or wala kang mailalagay na proof of income, hindi na yan kailangan. Ito po ang list of valid IDs acceptable to the Pag-ibig Fund. Screenshot nyo na lang po yan para may reference kayo. Once ready na ang inyong picture, pumunta sa Chrome or any browser at i-type sa search bar ang Virtual Pag-ibig. Then, piliin ang Be a Member. Tapos, ganito ang makikita nyo, i-click lang ang Proceed. Tapos, ganito na ang makikita nyo, piliin lang dito ang Register, tapos may lalabas na ganito. I-click lang ang Continue. Tapos, mapupunta na kayo dito. Nakalagay dito na Register using your national ID. So, dahil hindi national ID ang gagamitin natin, scroll nyo po sa pinakababa at i-click ang Click Here if you don't have a national ID. Then, makikita nyo na to na nakalagay na Register using your personal information. At may note sa baba na dapat ay ready na ang picture ng inyong valid ID, proof of income at selfie photo. Then mag-fill up na dito. Ilalagay dito ang last name, first name, at kung wala kayong middle name na nakalagay sa birth certificate nyo, i-check lang po itong box na to para hindi nyo na kailangan maglagay ng middle name. Take note po, dapat ang ilalagay nyo po dito ay tugma sa kung ano ang nakalagay sa inyong birth certificate. Kung meron kayong middle name na nakalagay sa birth certificate, ilagay yun dito. At dito sa name extension, kung meron kayong junior, the second, or the third sa inyong name. And then, ilagay dito ang birthday. At bago i-click ang proceed, double check nyo po muna kung tama ba lahat. Kung wala bang maling spelling at kung okay naman na, i-click na yung proceed. Then, dito ilalagay ng mobile number. Double check nyo po ang mobile number. Dapat ay wala pong mali kasi may OTP na isi-send dito mamaya. Then, dito yung email address. At dito, pipili ka ng nearest Pag-ibig Fund branch. Then, after makapili ng branch, ilalagay nyo po dito kung ano yung nakikita nyo sa CAPTCHA. Then, i-click na yung proceed. Tapos, may isi-send daw silang 4-digit code sa inyong mobile number na nilagay kanina. At i-click lang yung yes para ma-receive yung code from Pag-ibig. Check nyo lang po sa inyong SMS yung code from Pag-ibig at ilagay po dito. Then, i-click na yung proceed. Tapos, mapupunta na kayo dito para ma-fill up ang iba pang personal details nyo. Automatic na po na nakalagay dito ang inyong name at hindi nyo na po yan mababago. Dito sa baba, ilalagay ang complete name ng father. Kung wala pong middle name si father nyo, i-check lang po itong box na to para hindi nyo na kailangan maglagay. Kung may junior, the second, the third sa name ng inyong father, i-click lang po itong name extension para dito pipili. Then dito naman sa baba, ilalagay na ang maiden name o yung name ng nanay mo sa pagkadalaga. Take note po, kung ano ang nakalagay sa birth certificate mo na name ng nanay mo, yun dapat ang ilalagay mo dito. Dito naman, pipili ka muna dito kung ano ang marital status mo. Kung ikaw ay single, hindi mo na kailangan mag-fill up dito, pero kung ikaw ay married, kailangan mong ilagay dito ang complete name ng iyong asawa. Dito naman sa member's name, i-check mo yung box na to kung yung name mo na nilagay kanina ay same lang sa birth certificate mo, para hindi ka na dito kailangan mag-fill up. Pero kung babae ka at married name mo ang nilagay kanina, huwag mo itong i-check at ilagay mo dito yung name mo sa pagkadalaga kung ano yung nakalagay sa birth certificate mo. Tapos dito na tayo sa personal details. I-click lang itong sex at piliin mo kung ano ang gender mo. Then dito sa citizenship, i-type mo lang kaagad dito kung ano ang nationality mo, halimbawa Filipino, para makita mo agad at hindi mo na kailangan mag-scroll pa. Then dito sa frequency savings, pipili ka kung monthly or quarterly. Ito yung kung paano ka maghuhulog sa Pag-ibig contribution mo. Pinili ko lang dito yung monthly. Then dito, ilagay ang height. Dapat naka-convert sa centimeter. Halimbawa, ang height nyo ay 5'2", search nyo lang po sa Google kung ano ang equivalent ng 5'2" sa centimeter. Then dito sa weight, dapat naka-convert sa kilogram. Dito naman sa prominent distinguishing facial features, lalagay nyo po ito kung kayo ay may nunal, bingot, or balat sa muka. Kung wala naman, hindi nyo na po yan kailangan lagyan. Then, dito naman sa place of birth, type nyo lang kaagad yung country kung saan kayo ay pinanganak para di na kailangan mag-scroll. Then, yung region at city municipality. Dito naman sa identification details, pwede nyo na itong skip kung wala pa kayo ng mga ito.
Pero kung meron naman, lagyan nyo lang po. Then click na yung next para mapunta na dito sa paglalagay ng address. Ilalagay nyo dito yung permanent home address nyo at dito sa baba yung present home address. I-check nyo po itong box na to kung parehas lang yung address na ilalagay nyo dito dun sa home address nyo para hindi na kayo kailangan mag-fill up dito. Then, dito sa pinakababa, pipili kayo ng preferred mailing address. Nasa inyo na po yan kung anong pipiliin nyo, kung permanent home address ba o present home address. And then, i-click na yung next kung nakapili na. Tapos, mapupunta na dito sa paglalagay ng contact details. Dito nyo na ilalagay kung may telephone number kayo. Kung wala, pwede nyo nang skip yan. At dito sa mobile number, automatic na nakalagay yung mobile number na nilagay kanina. At dito sa additional contact details, pwede nyo ditong ilagay ang inyong Viber, kung meron kayo, Facebook, WhatsApp, Telegram, at WeChat. Then, i-click na yung next. Then, mapupunta na dito sa paglalagay ng employment details. Pipili muna kayo dito ng employment category nyo. Kung kayo ba ay first-time job seeker, first employment, or with previous employment. Kung kayo ay employed, kailangan nyong i-fill up ang inyong employment details dito, gaya ng occupational status, employment details. Dito sa government affiliation, i-check nyo po ito kung kayo ay AFP or PNP employee, or kung DepEd employee kayo. Pero kung hindi naman, leave it blank na lang po. Kailangan nyo rin dito ilagay ang inyong monthly income at employer business address. And take note, kailangan nyo ditong mag-ready ng proof of income. Pero kung first-time job seeker ang pipiliin nyo, hindi nyo na kailangan mag-fill up dito. Pwede nyo na agad i-click ang next sa ibaba para mapunta na dito sa paglalagay ng beneficiary. Pwede rin naman na hindi na muna ito lagyan. Then, i-click lang yung next para mapunta na sa pag-upload ng inyong supporting documents. Take note po, ang i-upload na valid ID dapat ay hindi expired, clearly visible, and all details are readable. Dapat nakikita ang four corner ng ID, hindi po pwedeng may makrap na any part sa inyong ID. Sa selfie photo naman, hindi pwede yung naka-sleeveless. Hindi rin pwede yung may kasamang pets or ibang tao o kaya naman ay malabo at malayo ang kuha. Dapat po ay malinaw. Try nyo po munang i-zoom in ang picture and make sure po na nababasa yung lahat ng details na nakasulat sa valid ID na hawak nyo. Tandaan din po na ang allowed file size ng picture ay dapat dilalagpas sa 3 MB ang size. Ang file format dapat naka-JPG, PNG, BMP at PDF lang. Kung sakaling makita nyo ang ganitong error, ibig sabihin sobra ang file size niya, kaya ang gagawin nyo ay i-crop ang picture para mabawasan ang file size. Kapag ready na yung picture, i-upload na ito dito. I-click lang tong select file at hanapin sa gallery nyo yung picture ng valid ID nyo. At dito sa baba yung selfie photo. Makikita nyo dito yung kulay green na sulat, ibig sabihin nag-successful na yung pag-upload nyo ng picture. Kapag na-upload na, i-click lang yung next at mapupunta na kayo dito sa preview. Dito makikita nyo lahat ng details na nilagay kanina. Kailangang i-double check nyo lahat at kung may makita kayong mali at kailangan nyo baguhin, i-click lang yung update. Kung okay naman na lahat, i-click lang yung proceed sa pinakababa. Then i-click itong box na to para ma-certify yung nilagay mong mga details. I-check din po itong I allow Pag-ibig Fund to send me any updates. And then i-click na yung submit registration. Antayin lang yung loading and then makikita nyo na to na nakalagay na congratulations, you have been successfully registered to Pag-ibig Fund. Makikita nyo rin po dito ang inyong RTN number as proof of registration. Pwede nyo rin itong i-screenshot at i-save. Iti-text din naman yung RTN number na ito sa inyong mobile number. Hindi pa po ito ang inyong permanent Pag-ibig number or mid number. Kakailanganin nyo po itong RTN number sa pagkuha o pag-verify ng inyong mid number or permanent number sa Pag-ibig. After 2 to 3 working days, may marireceive ka ulit na text message from Pag-ibig ng ganito. Kapag nakareceive na kayo ng ganitong text message, pwede nyo nang i-verify sa Pag-ibig website ang inyong mid number. Para ma-verify, punta lang kayo sa website ng Pag-ibig, search nyo lang ulit ang virtual Pag-ibig. Then piliin ang be a member. Tapos ganito ang makikita nyo, i-click lang ang proceed. At i-click ang verify mid number. Ilagay lang po ang inyong RTN dito. Then dito ang inyong last name at ang inyong birthday. Then i-click na yung submit. After na ma-submit, makikita nyo ng inyong mid number. Pero may mga cases na ganito ang makikita nyo after na ma-click ang submit. Ang
Ang mga posibleng dahilan po nito, una, hindi pa available ang inyong MID number, lalo na kung nag-verify kayo ng mas maaga. Pangalawa, may mali sa nilagay nyong information dito. Maaring may mali sa nilagay nyong RTN number, sa spelling ng last name or sa birthday. Double check nyo lang po yon kasi dapat ay mag-match yung ilalagay nyo dito dun sa kung ano ang nilagay nyo nung nag-register pa lang kayo. Kapag na-double check nyo na at lagpas na ng 3 days at ganito pa rin ang nakikita nyo, you may use the chat option on the lower right side of the page to verify your information. Pero kapag okay naman at makita nyo ang inyong MID number, screenshot nyo lang po yan at isave. Para naman makuha nyo ang MDF, pumunta kayo sa Pag-ibig branch, dalhin ang inyong RTN at MID number, magdala rin ng valid ID at PSA birth certificate at sabihin lang doon na kukuha ka ng MDF. Kung sa tingin mo nakatulong ang video na ito sa'yo, please hit the like button and comment down below para malaman ko at i-share mo na rin sa iba para makatulong at mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang step-by-step tutorial. Thank you!